Salamat, Brother Eric Santos. Piling ako, brother, maraming na ako sa awit na ako. Pwede na ito itong business. Okay, ba yung bundag ka itong tanan? Chapter 2 na tayo sa Book of Romans. So, dili ka maglangay, no? Kaya napatay kang union. Magaan po sa atas, sa itong tarikatang makapadayan. Ginoong Diyos, salamat Lord sa imong kasya kanamo Ginoo. Salamat sa kahigayunan nga makatunaw sa kami sa imong mga pulong. Nagaampo kami Ginoo na imong lamdagan ang manahuna sa imong mga katawhan, ang matagusa nga masabtan namo ang imong mga langitnon nga mga kamatuoran. Giyahi kami sa imong Espiritu Santo sa mga pagtuon ng imong mga pulong. In Jesus' name, Amen. So sa last nga mensahe nato nagsugod ta no sa St. Chris chapter 1. Gingon nato dito ng exon nga ang pinaka main nga tema sa libro sa Roma or mayon ta ang verse pinaka theme verse niya is sa Roma 1:16 of 17. No, I am not ashamed, ingon ni Pablo, of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, no? To the Jew first and also to the Gentiles. So, i-present ni Pablo ng exhort nga about sa gospel of Jesus Christ. Now, di-outline ni Pablo ang iyang mensahe sa chapter 1 atong isgutan nga ang emphasis adunay universal problem. Giunaw din ni Pablo ang sa side sa mga hintil, mga tao nga lawless. Lawless because wala man gihatag sa Dios ngadto kanila ang kasuguan, no? So grabe makita natong pagpakasala sa mga hintil. No, grabe pag-mention diha sa mga sala. Kung tanaw kag passage sa scripture nga nahanay ang mga binuhatan sa pagpakasala ng exhort. Mao ni ang makita nato sa sugod sa verse 18 kaingon sa last verse no sa chapter 1. So karon naagihapon kita sa topic mga exod nga universal problem kining sala. Kung sala sandi atong gisgutan sala sa mga hintil, karon atong gisgutan mga exod ang ipakita ni Pablo sa chapter 2 kining sala ngadto sa mga tawo nga religious o sa mga tao nga gihatagan sa kasubuan, mo ning mga Hudiyo. No? Kay moingon man ang mga relihiyoso nga tao o ang mga tao nga mga Hudiyo, mingon sila mutanaw sila sa mga hintil. Makasala mo ang ayan jud mo silutan. Mana man ang mga relihiyoso nga mga tao. So karon sa chapter 2, ipakita ni Pablo mga exon nga bisan kamo nga mga relihiyoso o kamo nga mga Hudiyo, kamo wa mo'y kalainan sa ila kining mga hintil. Kay pareho sab kamo malapason sa kasubuan. No? So mo na ang pinakamensahe nato mga igsoon. Pero ato ning i-breakdown no kining passage do na ni 29 ka verses. So di ka maglangay ingon dinhi sa verse 1. Therefore, you are inexcusable. O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. No? So mo nang akong ingon bagula nga kining mga religious people, they are easily mo condemn sa mga tao nga mga irreligious. Kaya siyempre irreligious. So masabtan sa mga tao sa chapter 1 nga inanay ilang binuhatan, may ngunang religious kay di maguna sila hining bahon, no? Mao na nga ingon ana ang ilang pagpakasala. So, ingon din sa verse 1, ikaw po nga religious, you are inexcusable, no? Wala po kay gusot gihapon. Kay ingon niya diha sa last portion sa verse 1,
You who judge, you practice the same things. No? Ang mga tao nga religious, they have religion, siyempre, wato sa simbahan. Pero, sa appearance sa tao, Diyos nun, kaya nga tawag simbahan. Pero ang sa ingon sa Diyos, mga igsoon, you practice actually the same things. No? Kung tanaw na ito ng mga sala dito sa chapter 1 sa mga hintil, sa mga irreligious, dili religyoso mga tao, ingon sa pulong sa Ginoo, kamu nga mga religious, you also practice the same thing. No? So sa ito ba mga igsoon, kuhaan ko na ito sa ating aplikasyon, ang Diyos dili yun mailad, no? Kay, siyempre, kung ang tao mailad, pero ang Ginoo nakakita at hebalo sa binuhatan sa tago, no? Sa tao. Verse 2, but we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. No? So, ang Ginoo mga igsoon, muhukom gyud sumala sa kamaturan, sa mga nagbuhat, sa mga buhat sa pagpakasala. No? And verse 3, do you think this, O man, you who judge those practicing such things and doing the same, that you will escape the judgment of God? So, ingon ni Pablo, no? Nga ikaw nga naghukom sa mga tao nga mga makasasala. Kaya siguro kaya nga tao, religyoso, na siya'y pag-adto, no? Pagtugi sa pag-adto sa simbahan. Do you think you can escape the judgment of God? Ingon din sa pulong sa Ginoo. If ikaw usab nagahimo ni anak ng mga binuhatan, sama sa gihimo sa mga wala kasimba, no? Verse 4, do you despise the riches of His goodness? Mo ni ang Ginoo, no? His forbearance, long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Sa verse 4 mga igsoon, makita nato din ang kinaiya sa Dios. Kay kung tanaw ng landscape sa tanan nga tao, sa religious, irreligious, sa tao nga lawless o sa mga tao nga gihatagan sa law, the same sila nga makasasala. Pero ang pagpakita sa Ginoo sa tanan mao ni, nga ang Ginoo, He is good, He is forbearance. Ang forbearance mga igsoon, mao ni ang pagpugong sa iya nga kapumot, no? Nawala niya dayon ginahukman sa silot. No, na forbearance. Long suffering, no? Kung sa may katuyuan dahil ni anak, nanong ingunahan si Lord. Kaya ingon diha, the goodness of God, ingunahan ng katuyuan supposed to be to lead man to repentance. No? So, kung ang usang katao, nagkinabuhi sa sala, tuig, after mga tinuig, sa iyang kinabuhi. Pero ingon sa Ginoo, gihatag na ako sa imong wa na dayo ka gisilutan tungod kay I want you to repent. Mo nang gingon ni sa word of God mga igsoon. Ug ang paghinulsol sa tao, ang paghinulsol pila ra na butang ato usa ka minuto. Pero ang Ginoo naghatag siya tinuig sa tao, no? Aron ang tao maghinulsol mga igsoon. Mo nang ang Dios, no? Dili gid siya mabasulan kun maghukom na siya. Kaya ano, for many years, ang Ginoo gipakita niya ang iyang forbearance and long suffering sa katuyuan nga ang tao hinusol, no? So ingon na ang patience ni Lord mga igsoon. Verse 5, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, no? Gahi, dili mahinusulon nga kasing-kasing. Kung sinitabo, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. So ang nahitabuhin noon, kay ang Diyos naghatag man o taas at higayonan sa tao nga mag-repent. Pero ang gihimo sa tao, yan gi-abuse. Nagapadayon siya paghimo sa pagpakasala, mo nang niingon na diri sa verse 5 na nahitabo
gidugangan hinuon sa tao ang kapungot sa Dios diha kaniya. No? Mao na ang mga igsoon nga inabot na niya sa paghukom, ipadayag sa Ginoo ngadto sa tao nganong angayan siya masilutan. No? Dili ni matago mga igsoon. Kaya sa versikulo 6, God who will render to each one according to his deeds. No? Eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. So sa other translation, mas clear siya pagkasulti sa other translation. Kato daw ang tao nga nagatimuha sa eternal life, no? Ang Ginoo mohatag niya na mga igsoon. So ang tao, kay nga sa versikulo 6, God will render to each one according to his deeds. No? Unya, ang emphasis ra ba dili chapter 2 mga igsoon nga ang tao bisan religious siya o bisan Hudiyo pa siya, idil gihapon siya sa Ginoo sumala sa iyang deeds or binuhatan. O ang binuhatan nga pasabot din mga igsoon, no? Mga buhat nga pagpakasala, no? Mao na usab ang dili makaipsot ang tawo niya na kinahanglan, no? Mubalik kita sa verse 16 nga ang point mo sa mensahe mga igsoon ni Pablo, everybody needs the gospel of Jesus Christ. Ang matag usa ka tawo ni kinahanglan sa maayong balita, no? Sa kaluwasan diha kang Hesukristo. Verse 8, but those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish, on every human being who does evil, of the Jew first and also of the Greek. No? So, si Pablo sa iyang pagsulat niini na ay duha ka klase nga tawo yang ginamention, no? Hudiyo o dili Hudiyo. Okay? Mo ning mga Grego o mga Hentil. Okay? Ang mga relihiyoso, ang mga tao nga dili relihiyoso, no? So mo ning mga klase nga tawo nga gimension ni Pablo dinhi. Pero yun niya dire, dili sila makaipsot kung ang tao self-seeking and will not obey the truth. No? But they practice unrighteousness. Okay? But, verse 10, glory, honor, peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. Now, ang first impression, kung basahan niyo ang verse 10, na din ha ang who works what is good. No? Pero ang kinatibukan sa chapter 2, mga igsoon, ang isong tinadaan ni Pablo nga, ang matag usa, the religious people, sila nakasala sa Diyos. No? In other words, wala yung actually tao na good, mga igsoon. Ato na makita sa chapter 3, pero dili lang tamo na. So kining good nga din to those who work what is good, no? Ang work that is good din mga igsoon nga morning good nga makapahimuot sa Dios. Nga that will make man acceptable to God. Okay? Pero wala tao na makahimuan because ang tao unsa man dili man niya ma-perfect o dili ko siya mahimong consistent sa paghimo og good. Because ang point ni Pablo ngigsoon nga ang tanan nga tao makasala. O ginagay din ang purong baya sa Ginoo, there is no partiality with God. Dili pwede maingon ang tao nga relihiyoso, Ginoo dito man ko nagsige man kog simba, okay na to Lord, no? Pwede na to kay nagasige man kog simba, no? O relihiyoso man ko.
Pero dili kay ingon sa Ginoo ang gibasihan ang pag-obey sa kamatuoran. No? Ang truth. Okay? So ang truth na makaluwa sa tao, makapamatarong sa tao is balik na punta sa Roma 1:16. Kaya mo man ang main verse sa Book of Romans. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to everyone that believe. No? So kining gospel kinahanglan tawo tuo niya na aron makalingkawa siya sa silot. So ang Bible nag-isgot gayud no nga adunay moabot nga paghukom, pagsilot sa mga tao nga mga unrighteous. Verse 12. For as many as have sinned without law will also perish without law. So ang chapter 1, mabilong ni chapter 1 nga mga tao katong without law nga mga tao. And as many as have sinned in the law will be judged by the law. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. So kinsa man kining naa sa kasuguan, mao ni mga igsoon ng mga Hudiyo. Ha? They have the law. Pero yun din sa pulong sa Ginoo, bisag naa sa ila ang law, ay stricto pugayo ang law, ang kasuguan. Maupoy basihan sa Dios sa pag-judge niining mga Hudiyo, mga igsoon. Okay? For when the Gentiles who do not have the law, no? By nature, do the things contained in the law, these not having the law are a law to themselves. Doon ay mga tao, mga igsoon nga, mga hintil, yes, wala nila ang law, ang kasubuan. Pero, makita sa ilang pud nga kinabuhi, nga nasunod nila ang law. Nga naman na, wala sila yung law, pero na sila naghimo sa law. Tungod kay na ang Ginoo mga igsoon, sa diyang himo niya ang tao na siya conscience, gitagaan niya conscience ang tao. Ang conscience, kung sundon, maayo. No? Kung sama ra nga natuman po sa tao ang law, kung musunod siya sa conscience niya. O mo niyang basihanan po mga igsoon ngadto sa paghukom sa mga hintel. Dili pwede mo ingon ang hintel, Ginoo, di ko nimo pwede hukuman kay wa man ko kahibaw sa kasuguan, wa man nimo gihatag kanako ang law. Moingon ang Ginoo, di ba gitagaan kanako conscience? No? Ang conscience musulti siya sa tao nga naay creator. No? Naghisgot siya sa tao ang conscience, musulti siya nga kinahanglan you will behave sa moral conduct. Kaya mo na ang conscience, trabaho sa conscience mo igsoon. No? So when the Gentiles who do not have the law by nature do the things contained in the law, this not having the law are a law to themselves. Who show, verse 15, the work of the law written in their hearts. Their conscience, mo na akong isulti ganina, no? Bagulang. Their conscience also bearing witness. And between themselves their thoughts accusing or else excusing them. In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. No? So, God, mabot ang panahon, He will judge sa mga tao. Pero niya diri through Jesus Christ. Unya ang sisumpay, ingon ni Pablo, according to my gospel. No? So sa ito ba mga igsoon, ang problem nga sala sa tao, adlaw na niya sa paghukom, ingon diha, maghukom ang Dios pinaagi kami sa Kristo ug kini sumala sa giwali gitudlo ni Pablo about the gospel of Jesus Christ. No? Kay ang pinakalintungan ay sa general idea mga igsoon sa libro sa Roma, mao nga ang tao nga makasasala mamatarong siya pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Mao na siya ang pinaka main idea.
ang tao nga makasasala, mamatarong siya, pinagi sa pagtuo kang Kristo. Although napat sa chapter 2, ang emphasis sa chapter 2 mga igsoon, ang tao makasasala. Bisan ang tao relihiyoso, o bisan ang tao Hudiyo. Muna ang point na to. No? Huwag mo rin ingon din mga igsoon, nga ang Diyos mo kung pinaagi kang Kristo, o ang basihan pinaagi sa gospel. No? Verse 17. Indeed, directly nakikita sa mga Hudiyo, indeed, you are called a Jew, mga Hudiyo, and rest on the law, and make your boast in God, and know His will, and approve the things that are excellent, being instructed out of the law. So, dako kayong advantage mga igsoon sa tao kung siya sa kahudiyo. Kaya dito gihatag kanilang kasubuan, na kahibalo sila kung sa'y sulod sa kasubuan. No? Verse 19. Kamo, mga Hudiyo, are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, and a teacher of babes, and having the form of knowledge and truth in the law. Wow, kanindot niya mahimo kang Hudiyo di ay. No? Pinasahay nga blessing. Kay balo ka sa kasubuan sa Diyos. Ikaw ba mahimong guide, teacher kadto sa mga tao? Wow, naka-advantage ni sila mga igsoon, no? Kung atong tanawon sa human perspective. Verse 21. You therefore, mo lang ganing ni. Kamo nagtudlo, ingon ni Pablo, mga Hudiyo mo. Pero mo lang ganing ni. You therefore who teach another, do you not teach yourself? Ikaw nga nagtudlo. Ang question, mo ba pong gitudloan ni mong kaugalingon? Mo na siya. You who preach that a man should not steal, do you steal? Ayaw pangawat, mo na sa kasubuan. Ayaw pangawat, bawal. So, ingon po ng pulong sa Ginoo, ikaw nga nagtudlo may tungod niya na, imo ba pong gitudlo ni mong kaugalingon, nga di pangawat? Ha? You who say, do not commit adultery, do you commit adultery? No, imo ba pong gitudlo ni mong kaugalingon, nga dili maghimo sa ingon? You who abhor idols, na nagakandiri kamo, gikadirian ninyo ang mga idols. Pero ingon niya, diha, do you rob temples? No? In other words, kamo usab, gitudloan basab ninyo nga wala ka mo idol sa inyong kinabuhi. You who make, verse 23, you who make your boast in the law, do you dishonor God through breaking the law? Di ba? Ha? Nagapahinambog mo nga naanin yung kasubuan. Gani ang tudlo mo. Nya, rhetorical question, ingon ni Pablo. Dili ba inyong ginadishonor ang Ginoo? Kay kamo man usab ang nag-break sa law? No? In other words, sa inyong gipangsulti, gipangtudlo, maayo na kay kasubuan na sa Dios. Pero kamo usab malapason. Mao nang ingon ni Pablo ng igsoon. Malapason pud no. Ug ingon sa verse 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Tanawara. Nindot sila unta ang mga Hudiyo kay pabor na kasubuan, gani nanudlo sila. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, kamo sa baya, kamo ra po'y ming supa, ming violate sa commandments nga inyong gitudlo. No? Sa ato pa mga igsoon, dili makapanghinaw, dili maka-excuse ang mga religious people, even sa mga Hudiyo. Kay sila mismo guilty sa mga gipamulong nila, kay sila sa nagbuhat nga na. Mo na siya. Karon. Di ba yung ang religion mga igsoon? Ang religion, maayo kaayo mahatag mga ordinances, mga pagbadlong mauna. Pero ang nagsulti, ang nagtudlo, ang nagwali,
no exemption, pareho ra malapason dili gihapon. So, remember, no, nakita sa punto din sa argument. Nga ipakita ni Pablo ng Exxon sa iyang argument, ang problem sa sala, universal ni siya. Dili lang ni sa mga lawless nga tao, kung dili apil sa mga tao nga gihatagan sa kasuguan. Problem po dila ang sala. Kay sila sa law breaker, no? Gani mo din sa word of God, no? The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Tanawa, nagpailamo ka mo nga nakaila sa Diyos. Doon mo sa Diyos. Pero tanawa, ang mga tao din blaspheme the name of God. Samtang nagtanaw sila sa inyong kinabuhi, kay bisan sa inyong kinabuhi, dili makita nga naamoy Diyos. Grabe yung exon din, sakit nga pagkasulti din sa alam na itong mga religious na mga tao. Padayon ang arguments, verse 25. For circumcision is indeed profitable if you keep the law. Kay mga Hudiyo, mga exon, tanawin mo sa Old Covenant, sa Genesis pa, sa time ni Abraham, kang Moses, naman yun yung pag-circum. If you are a covenant member, ang mga lalaki, circum yun siya, tulikon sila, no? For circumcision is indeed profitable if you keep the law, ino ni Pablo. But, Moniron, if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. In other words, bisan na circum pa ka mo, o mayroon mo nga kami katauhan sa Diyos. Pero kung ka mo mga lawbreaker, pareho ra mo sa mga uncircumcised na mga tao. Mga hintil ba? Pareho ra mo mga makasala. Mo na siya. No? Therefore, 26, if an uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, will not this uncircumcision be counted as circumcision? Mayroon man ang Hudiyo, mas maayo minin yung mga hintil kay na-circum no? Pero ingon ni Pablo, dili kung kamo lawbreaker, useless inyong pagka-circum. Hatag na gibalay di po ni Pablo ang argument. O tanawan yung mga uncircum ng mga tao. Kung sila nagtuman sa kasuguan, makita sa ilang kinabuhi. Di ba, isipon po na nga circum sila, kay isang uncircum sila sa physical, pero nagtuman man sila sa kasuguan. No? Gibalay ni Pablo ang argument mga exon. Ang point lang na mo nga, kinilaging mga circumcised or ang mga Hudiyo, dili automatic na sila, no? Na matarong natubangan sa Diyos, tungod kay na circumcised sila. Verse 27. And will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you who, even with your written code and circumcision, are a transgressor of the law? Ang giingon gyud ni Pablo, no ganina kamo breaker of law. Karon ingon na po ni Pablo sa mga Hudiyo, you are transgressor of the law. May transgressor kamo malapason, no? Malapason mo sa kasuguan. Oh. Karon gi-define ni Pablo unsa man bidaling Hudiyo nga iya sa Ginoo, no? Ang Hudiyo ingon niya in biblical spiritual perspective. For he is not a Jew who is one outwardly or physical, katong makita, nor is circumcision, that which is outward in the flesh. No, ang mga Hudiyo, mao man gipabugal, gipahinambog sa mga Hudiyo. No? Sa ilang pagka-Hudiyo. Na-circum sila, no? Pero ingon ni Pablo mga exon, sige, atong isgutan sa tinuod nga Hudiyo. Ingon ni Pablo, ang tinuod nga Hudiyo, dili itong na-circum. Ha? Ang tinuod nga Hudiyo, dili itong makita sa physical. Ang tinuod nga Hudiyo, verse 29, ang atong last verse. But he is a Jew who is one inwardly. Ay, nasa sulod. And circumcision is that of the heart. Ang pagka-circum na sa kasing-kasing. In the spirit, ingon ni Pedro o ni Pablo, not in the letter, no, mo sa Old Testament na kasuguan. Whose praise is not from man but from God.
ang nagapangita sa honor ba nga pagdaig dili iyang kaugalingon kundi ang honor nga iya sa Dios. So usani ka rebuke mga igsoon badlong no ngadto sa mga religious people. Duha makategorize nato ang Hudiyo mga igsoon, religious, and advantage nila is law keeper sila. Nag-ila silang kaugalingon nga nagatuman sa kasubuhan. Pero sa giingon ni Pablo, ang matuod, you are breaker and transgressor of the law. No? So balik na punta sa atong main idea. Kung sa may buti pasabot, nga ang tao nga lawless sa chapter 1 o ang tao nga lawful ang morning mga Hudiyo, ang tao nga irreligious, dili religyoso, o ang tao nga religious, pareho ang ilang kinahanglan, the gospel of Jesus Christ. Dili pwede moingon ang religious nga tao nga igo na ning religion nga nabilong ko. If your religion don't have Jesus Christ as your personal Savior, useless ang religion mga igsoon. Kaya ang point din sa mensahe, ang tao, number 1, makasasala. Ha? O nagkinahanglan siya na mutuo ni Jesus Christ, aron siya mataron. Kung mao ni mga igsoon sa atong giingon nga mensahe, nakita mga katauhan, o ang tanan nga tao nagkinahanglan lagi sila Jesus Christ. Atong ning illustrate no. Sa Book of Acts chapter 10, naitaw diha nga religious. Ang iyang ngalan si Cornelius. Okay? Religious nga tao may nang poon ingon sa Bible. Pero pinaagi sa damgo nag-ekstorya kaniyang Ginoo, no? Pagpadala ka sa imong servant ngadto sa Joppa, sa lugar isa sa Joppa. Kay tuwa dito si Pedro. Ipakuha siya sa imong servant, padto dito dala pa imong siya imong panimalay. Kay siya mo musulti kanimo sa gospel. Gipakuha ang igsoon si Pedro. Gidala dito ngadto sa panimalay ni Cornelius. Unsay katuyuan? To share the gospel. Moingon ta no, religious naman ang tato si Cornelius. Kaya ingon sa Bible, he is prayerful na tao, si Cornelius. Prayerful siya, very religious. Yan ang ipatawag pa man dito si Pedro, kalayo. No? Gikan sa Cesarea, paingon dito sa lugar ni Pedro, layo mga igsoon. Yan ay pakuha pa man yun. Kung sino ang samday na ni Pedro? Si Pedro, messenger of the gospel. Siya kahibalo sa gospel of salvation, mga igsoon. So, mao na yung mensahe. Tanan nga tao, bisag religyoso pa ang tao, sige siya may nampuon, sige siya simba, kinahanglan nga ma-present ngadto kanila ang gospel. Kay ang gospel of Jesus Christ mao ni mga igsoon ang makapamatarong sa tao. Ha? Makapamatarong ni sa tao. Mao na nga ang mensahe din justification, righteousness kining sa libro sa Roma. Ang pangutana, unsaon man ang tao nga makasasala mamatarong. Mao nay dako nga pangutana. Pero ang simple nga tubag ingon ni Pablo, mamataron ang tao pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. No? Ingon niya na ka-simple mga igsoon. Pero nag-ingon ng pulong sa Ginoo. Inig-adlaw sa paghukom. Ang Diyos hukom, pinaagi kang Kristo Jesus, pinaagi sa gospel na akong giwali, ingon ni Pedro. O ingon ni Pablo. No? Katong dibasa na ito ganina. No? So ato sa natagan of more application.
kita nakadawat naman ta ni Jesus no, murag dili na kayo tama tarog ni nga mensahe kay believer naman ta ni Jesus Christ. Pero lain mga application ni karon sa atong pagkakristohanon. So ingon ni ani no. Kini gitawag pagka self-righteous. Di ba mao na yung mga religious people? Ang mga Hudyo, mga self-righteous. Romans chapter 2 challenges us to look inward before we look outward. The primary application is to stop judging others and instead examine our own lives. We are all prone to hypocrisy. And this chapter serves as a wake-up call to focus on our own sins and shortcoming rather than pointing out those of others. Mao ni ang kanang sayop sa mga religious people. Sayon sila mo kondenar sa mga tao nga dili religious. Pero kung sa pulong sa Ginoo, nakalimot sila nga sila sa problem. Nagabuhat sa ingon. So, before criticizing someone else, nindot po ngay pangutana nato sa atong kaugalingon. Am I guilty of the same thing? Mao na ron. No? Ang pinakasayon ka na bitaw, magdan-aw ta sa sayop sa uban. Pero di ta kakita sa atong kaugalingon nga sayop. No? So, dito na ang application mga exol. Kini ato karon sa application, nata sa Christian living, no? Nata sa sanctification, sa atong pagka-Kristohano na anak naman ta sa Ginoo. Nindot nga kita mga exol, we will not easily condemn people. Gani, una akong natutan atong kaugalingon, ako ka. Okay ba kung kahapon? No? Diba? Kay everyone na ay problema, actually. Now, dili kita sa kaayo sa Ginoo, di ba? Ang Ginoo maayo, ipakita ganina sa verse na itong ibasa. So, Paul highlights that God's goodness, forbearance, long-suffering, are meant to lead us to repentance. Di ba? Kaya na ganina sa verse. These are not to be taken for granted. This application is crucial for anyone who has a get out of a jail free, no, quote unquote. Application is crucial for anyone who has, kumbaga, kung ato panahon sa picture, murag nakalingkawas gikan sa pagkapriso. So mentally about our faith, mao na ang nahitabo. We should not abuse God's grace by continuing to sin, thinking we will be forgiven anyway. So, kita di ba nagdawat ng Jesus Christ na Savior? Unya atong nabaluan, uy, ang Ginoo di ay forbearance, long suffering. So, unsa man itong aplikasyon niyan eh? Pwede rin maglunang ko sa sala. Anyway, mubalik naman ko sa Ginoo sa unahan. No? Ang mutubag, ayaw naghimuha. No? Do not abuse the goodness of God sa imong kinabuhi. No? Who knows kung makabalik pa ta? No? Kung mag-abuse ta sa kaayo sa Ginoo mga igsoon. So when you recognize God's patience and God's mercy in your life, let it motivate you to turn away from sin. See His goodness as an invitation to change, not an excuse to remain the same. No? Sa ito ba mga igsoon, mo na ang dapat nga reaksyon. Kalabi daw, naulaw na ka sa Ginoo, mabisan na unsa na ito kasawayon, no? Pasaway, badlungod. Pero ang Ginoo buutan kaayo, no? Unya karon nagdutdot na ka sa Ginoo. Tungod kay nakita nimo ang kaayo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Mo nang pinakasakto nga response mga igsoon, the goodness of God in our lives. Ginoo, I will live faithfully diha kanimo. Tungod kay nakita nako Dios
nga ikaw maayo gyud kaayo sa akong kinabuhi. No? Mao na mga igsoon ang proper response, no? Now, dito sa last but not the least, kini gitawag accountability, no? Naay accountability mga igsoon. Di ba ang mga Hudyo gitagaan sila o kasuguan? Pero naay accountability na, no? Privilege sila kay balo sila sa kasuguan. Pero naay accountability. Romans chapter 2 clearly states that there is no partiality with God. This means that everyone, regardless of their background, belief, social status, will be held accountable for their deeds. This application helps us realize that we cannot hide our action or thoughts from God. He sees us and knows all. No? Remember mga igsoon, nga sa diha nakibalo kita sa kamaturan, ang tao na siya accountability. No? Tulubagon ba diha sa Ginoo? So, live each day with the awareness that you will one day stand before God to give an account. This perspective can help you make better decisions and live with integrity even when no one else is watching. No? Naagid tayo tulubagon sa Ginoo mga igsoon sa atong public life o sa atong private life. Ang private life meaning ikaw raw ang Ginoo nakabalo. And we are accountable to God. No? Now, kini balik na ning sunod, no? About the goodness of God. Pero ato Tagalog emphasis, God's patience sa atong kinabuhi. Kaya gingon din mga igsoon sa question, do you despise the riches of His goodness, forbearance, long-suffering? No? Manang mention sa verse 4. This is a direct challenge to a complacent attitude toward God. When ka complacent attitude, you do not do something. Gabisan mo na nagipakita sa Ginoo sa atong kinabuhi. It is a reminder that every day we are given is a gift. An opportunity to turn from sin. God's patience is not a sign that He is indifferent to our actions, but a sign that He is waiting for us to change. No? So mo yun ang mga igsoon ng Diyos. Kining mga tao sayot usayan, nagsayot ang ilang calculation. Nga nila nga naghibuhat silang sala. Uy, murag okay raman, padayon ko buhat. Ay, okay raman gyapon, padayon ko, ako pang padakagbuhat sa sala. Pero kung sukuhay diay kainin sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo, naghatag og kahigayonan. Nga maghinuso ang tao. So instead of viewing God's patience as an endless supply of forgiveness that allows for repeated sin, view it as a profound act of love. No? Let His enduring kindness motivate you to address the areas of your life when you've been putting off change. You know, mga igsoon sa atong kinabuhi, ikaw, ako, kung magsusi ka sa atong kaugalingon, unsa may nakapahimo ka nato nga mingdot-dot ta sa Ginoo. Sa ako personally, mga igsoon, tungod kay nakita nako ang forbearance, the goodness and long-suffering of God sa akong kinabuhi. Kung tanawon ba ang atong kinabuhi, pa-backward. Kung tanaw lang tag sakto nga pagtanaw, tinuod ba yun ang isulti sa Bible? That our God is a God of goodness, forbearance, and long-suffering. How many times have we disobeyed? We backslide. We live in a life of the world nga dili kaubuton sa Ginoo. Pero grabe ang patience ni Lord, mga igsoon. Ug tungod ni ana, namulat ang atong mata, Lord, grabe ka kabuutan sa atong kinabuhi. And it is a great
motivation nato mga igsoon. Ngano nga mudot do ta sa Ginoo kay ingon ani ka maayo si Lord kanato. No? Busa dili nato usikan ang panahon kining magkinabuhi bitaw ta pangalagad sa Ginoo. Kay nga naman tungod kay nakita nato ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Lord, I will serve you because nakita nako ang imo gyud nga super nga pagka mapasensyahon kanako Ginoo. No? Inguna na si Lord mga igsoon. So ang Ginoo magpanalangin no sa iyang mga pulong nga atong gihatagan og pagtuon ug aplikasyon dinhi sa atong kinabuhi. Pag-aabot ta. Ginoong Dios, salamat Lord God sa pagayunan nga katuon kami sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga nakaila kami kang Jesus Christ ingon nga mong Savior. Amahan nga langit noon, dalay gyud ikaw sa walay katapusan. Amo sa magiapo Lord nga mga katawhan nga naginahanglan sa mensahe sa mayong balita nga makaabot usab ngadto kanila, mapamatian, masabtan ug ilang madawat. Si Kristo ingon nga ilang personal nga manluluwas. Salamat sa mga pulong nimo, pakamayo ka to Lord sa among kasing-kasing. In Jesus' name, Amen.